Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa,
Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag kayong mabalisa. Kailangan natin ang salitang ito ni Jesus. Nababalisa tayo, naguguluhan tayo, natatakot tayo sa maraming bagay. Ang iba ay naguguluhan dahil sa kakulangan ng trabaho. Kaya walang pera para sa mga mahahalagang pangangailangan ng pamilya. Ang iba ay namumroblema dahil sa daming trabaho. Hindi alam kung matatapos ang mga gawain sa deadline na iniasahan ng boss. Ang iba ay nababalisa kasi parang walang patutunguhan ang kanilang buhay. Mayroon namang problema dahil sa hindi pagkakasundo o pagkaaway-away sa pamilya o kaibigan. Ang daming dahilan ng pagkabalisa sa buhay. Jesus, ayaw nga namin na mabalisa kami. Ano ang dapat naming gawin? Ang sagot ni Jesus ay, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Pananalig, pananampalataya, pagtitiwala. Sinulat ni San Juan sa kanyang liham na ang tagumpay natin sa mundo ay ang ating pananampalataya. Hindi lang tayo nananalig na mayroong Diyos. Pati ang demonyo ay nananalig na mayroong Diyos. Nananalig tayo na mahal tayo ng Diyos. Na hindi naniniwala ang demonyo. Dahil sa mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Mahal tayo ni Jesus sapagkat namatay siya sa krus para sa atin. Malaki ang itinaya ng Diyos para sa atin. Pababayaan ba niya tayo? Kaya magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Malalampasan natin ang lahat ng problema at alalahanin kung tayo ay nagpapagabay sa Kanya. Ang unang komunidad ng mga Kristiyano sa Jerusalem ay nagkaroon ng mabigat na problema. Maganda na sana ang buhay nila noon. Walang nangangailangan sa kanila kasi ang mga mayroon. Pinagbibili nila ang kanilang ari-arian at binabahagi ang mga pinagbilhan nito ng mga apostol sa mga nangangailangan. Walang mahirap sa kanila kasi walang mayaman. Nagbabahaginan sila. Ang problema ng mundo ngayon ay hindi kakulangan sa kayamanan, kundi kakulangan sa pagbabahaginan.
Pero dumating ang araw na nagreklamo ang mga kapatid na nagsasalita ng Griego na ang mga balo nila ay hindi nakakatanggap ng sapat na tulong kaysa mga balo ng mga nagsasalita ng Ebreyo. May favoritism, sabi nila. Nakarating sa mga apostol ang reklamo at kinilala nila ang kanilang kakulangan. Dumami na ang mga mananampalataya na hindi na nila napapangalagaan ang gampanin ng maayos ng pagbabahagi ng ikabubuhay ng lahat ng nangangailangan. Na-prioritize sila. May mahalaga para sa kanila bilang mga apostol ang magdasal at magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi dapat nila ito pabayaan. Pero mahalaga din ang pagbabahagi ng pangangailangan sa mga mahihirap. Kaya nagpasya sila na pumili ng 7 mga lalaki na mapagkakatiwalaan sapagkat sila ay puno ng Espiritu Santo at ng karunungan at sila na ang pagkakatiwalaan nila sa ganitong importanteng gawain. Natuwa ang lahat sa solusyon at na-solve ang problema. Sa halip na mag-away o magkaroon ng sama ng loob sa komunidad, nagkaisa ang lahat sa gabay ng Espiritu Santo sa maayos na pagharap sa problemang ito. Ang lahat ay maaayos kung tayo ay may pananalig. Tayo ay isang lahing hinirang, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya, kaya hindi niya tayo pababayaan. Present, nandyan ang Diyos sa buhay natin. Alam niya ang nangyayari sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Pero ngayong linggo, binibigyan din ng diin ni Jesus ang pananalig na makakarating tayo sa kanyang pupuntahan. Huwag tayong masyadong mabalisa sa mga bagay sa buhay natin ngayon sa mundong ito. Kasi hindi naman tayo para lang sa mundong ito. Ang lahat ang nandito ay lilipas. Naglalakbay tayo sa lupang ibabaw sa kabilang buhay. Hindi tayo taga rito. Ihahanda ni Jesus ang tunay na tirahan natin doon. Saan man siya pupunta, duroon din tayo. Kapag naihanda na niya kung saan tayo titira, babalik siya at kakaunin tayo. Kaya anuman nakaguluhan at problema na nararanasan natin, sabihin natin, lilipas din ito. Malalampasan ko rin ito. Sinulat ni San Pablo na para sa nagmamahal sa Diyos, ang lahat ay nauuwi sa kabutihan. At hindi natin mai-imagine ang kaligayahan na nag-aantay sa atin kung saan tayo dadalhin ni Jesus. Saan nga ba tayo dadalhin ni Jesus? Sabi ni Jesus, alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sumagot naman si Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Tama nga naman. Kaya niliwanag ni Jesus, ang pupuntahan niya ay hindi isang lugar. Pupunta siya sa Ama at siya lang, si Jesus lang ang daan patungo sa Ama. Ang Diyos Ama ang manlilikha. Lahat tayo ay nanggaling sa Kanya at lahat tayo ay babalik sa Kanya. Siya ang simula at siya ang wakas. Naintriga si Felipe. Ganun pala kaimportante ang Ama. Kaya nasabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Medyo nalungkot si Jesus sa kahilingang ito. Felipe, ang tagal na tayong magkasama at hindi mo pa nalalaman na ang Ama at ako ay iisa? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Wala naman akong sinasabi sa ganang aking sarili lang. Ang sinasabi ko ay narinig ko lang sa Ama. Wala naman akong ginagawa kundi ang ipinagagawa ng Ama. Ang mga himala na ginagawa ko ay hindi magagawa ng isang tao lamang. Ito'y magagawa ko dahil sa ang Ama ay sumasa akin.
Dahil si Jesus at ang Diyos Ama ay hindi nagkakaiba, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus ang daan patungo sa Ama, kasi siya ay ang Diyos na nakikita, na nagpapahiwatig sa atin ng Ama na hindi natin nakikita. Siya ang katotohanan ng Ama. Sa pagtanggap natin sa Kanya, natatanggap natin ang buhay na galing sa Ama. Kaya hindi na dapat tayo patungo sa papupuntahan ni Jesus. Kasi kung lumalapit tayo at tinatanggap natin siya, nararating na natin ang pupuntahan niya, ang Diyos Ama. Ang panawagan ni Papa San Juan Pablo II ay buksan ang pintuan ng inyong mga puso kay Kristo. Siya ang daan patungo sa buhay. Siya ang buhay. Kasama niya, hindi tayo mababalisa. Hindi ba sinasabi din niya, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigitang lubha sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi si Jesus pahirap sa buhay natin. Kaya nga tayo siguro nababalisa, nahihirapan, namumroblema kasi nawala na si Jesus sa ating focus. May nakatuon na lang tayo sa mga problema na ating hinaharap. Hindi yan ang buhay. Hindi lang tayo para dyan. Kasama si Jesus, malalampasan natin ang lahat. Lilipas ang lahat. In the perspective of eternity, in the perspective of the love of God, things take on a new light. Sa pananaw ng buhay na walang hanggan, sa pananaw ng pag-ibig ng Diyos, ang mga bagay ay nakakaroon ng bagong liwalag at bagong kahulugan. Huwag kayong mabalisa.